Thank you, Brother Ralph. Kung maalala po ninyo, no, ito pong sermon na to before I start, no. This is inspired by a time na nagpunta kami ng mall ng family and marami tayo mapapansin, pupunta tayo ng mall, yung mga tao na kasalubong natin, kung ano yung bihis nila, tsaka kung ano yung mga suot nila. Like for example, yung mask. And kung maalala po ninyo, yung pandemic nag-start siya around March 2020. So it's been almost 3 years na siguro, no? Or more than 2 years na siya. At ano ba yung mga napansin natin nung time na yon, di ba? Ngayon, bago tayo pumunta ng observations natin before, punta na tayo kung ano yung ma-observe natin sa mall. Alam mo, pumunta tayo ng mall, makikita natin yung mga tao, nagsusuot sila ng masks, di ba? Nung time na yun. Nung ngayon, nagsusuot pa rin sila ng mask, pero I actually think na it's very rare na kapag nag-approach ka sa isang tao, sinanong mo siya, ba't ka nagsuot ng mask? Is for protection. I don't think yun pa rin yung case ngayon. No, most of the time, yung mga tao, nagmamask na lang sila to avoid apprehension. Ibig sabihin, ayaw na nilang masita sila, ayaw nilang masabi, ba't di ka nagsusuot ng mask? Diba? Ganun yung mga cases na makikita natin. Rare na rin nababalita yung about COVID, yung mga tao, rare na pinag-uusapan yung COVID. It's because nalampasan na natin yung phase na yun eh. Meron pa rin mga taong natatakot pero hindi na siya ganun ka-concern para sa ating mga tao. Iba na yung concern ng mga tao ngayon. Mas concern na nga yung mga tao pa sila mag-rank sa ML nila kaysa sa COVID. Hindi na ganun katakot yung mga tao today compared 2 years ago. At nakita natin during yung pandemic na yung mga tao, nagpapanik sila, nag-aalala sila, at nag-encourage yun ng isang selfish behavior to the point na yung mga tao, mag-hoard sila ng mga bagay, essential things, like for example, alcohol para ma-protect yung family sila, tissue, tsaka kung ano pang mga bagay na for cleanliness, para syempre maalagaan yung family nila. Nakita rin natin na na-disrupt yung mga operations ng mga opisina. Diba? Naalala ko before nung nag-start yung pandemic, sinabi ng company namin na baka pwede kayong mag-test tayo ng work from home setup. Iuwi nyo yung mga laptop ninyo, magdala kayo ng charger, tapos i-test nyo kung kaya yung makapag-work from home. Then, the following day, nung mismong nag-work from home na kami, in-announce na ng government na magla-lockdown na. So, hindi na talaga kami nabigyan ng opportunity, at least yung company na pinagtatrabahuan ko, na makapag-plan further doon. Kasi test pa lang yun eh, yung tinry namin. Hindi na kami pinabalik sa office. Ang ginawa nila ng office is, gumawa sila ng plan, pinul nila yung mga tao, ito mga taga Cavite, ito mga taga Laguna, taga Bulacan, tapos nag-set sila ng plans para mapadala doon yung mga gamit na naiwan. Siyempre, kasi hindi naman yun bigla-bigla i-resume ng government. Nakita rin natin na disrupt yung mga simbahan. Diba? Hindi naman porket na-disrupt yung simbahan, hindi ka na tama sa salvation. Hindi naman ganun yun, no? Meron din talaga mga churches na kailangan nilang pagplanuhan muna bago sila mag-resume ng services nila. Siguro gusto nilang maging extra careful so they understand yung mga risks na pwedeng mangyari doon. Pati mga businesses, naalala ko, yun nga, sa mga malls, di ba, marami na nagsara na spots, yung mga nirerentahan na lugar, na pagbebenta ng pagkain, ganito ganyan, mga damit, marami nagsara, maraming nawala ng negosyo, to the point na yung mga tao, natatakot na tayong lumabas kasi baka ma-expose tayo dun sa sakit, and what more kung makakawa tayo dun sa within our immediate family. Siyempre, lalo na kapag may kasama kang medyo may edad na, natatakot ka na mahawain kasi sila yung mas prone sa COVID. Alam natin yan. But in all of these things, nakita rin natin yung role na ginawa ng social media para i-intensify yung COVID to the point na exaggerated na siya. Okay? So, alam natin, recognize natin yung harms na nagagawa ng sakit, but at the same time, kapag mas pinapakita sa iyo ng social media isang bagay as something, ito nga pinag-usapan natin kanina, no, apparently related din dito, na kapag pinapakita yung mga ginagawa ni Duterte, mas may market siya. Di ba? Ganun siya. At ganun din yung COVID. Kapag mas napapakita yung mga harms na yung ginagawa ng COVID, mas napaparanoid yung mga tao.
Ano pa, paranoid yung mga tao na, ay, hindi safe lumabas, hindi safe na kahit anong gawin ko, hindi ako magiging safe na sa sakit kasi pwede naman kahit pala nakamask ka, mahawa ka pa rin, kahit pala magpabaksin ka, magkakasakit ka pa rin, mataas yung risk na magkasakit yung mga tao. And that's how marketing works, di ba? Kaya nga, minsan sa mga apps natin, kahit sa mga games, merong mga ads na nagpapakita. Para lang matanggal mo yung ads, kailangan pa magbayad ng siguro 150 pesos para lang matanggal yung ads. Kasi syempre, meron silang mga pinopromote, yung world, meron silang pinopromote na agenda na hindi sumasang-ayon yan sa Bible for sure. No? For example, sa mga games na tinatry ni Zoe, may ligay si Zoe dun sa mga games na parang yung mga nag-aayos ng mga bahay. Kasi may nakita ko, pinitignan ko lang siyang, tinest ko lang yun. No, yung mga ads na lumalabas sa ni Zoe sa mga games na nilalaro niya. Kita ko doon, meron parang mga lalaki na gumagawa ng mga indecent na bagay. Diba? Pag nakita mo yung mga ganong bagay, naiinis ka na parang minsan may isip mo, ba't mo yung pinapanood? Parang sabihin mo kay Zoe na, ba't mo yung pinapanood? Ba't ganyan nilalaro mo? Pero syempre siya, hindi niya yung fault eh. It's a fault of the parent na dapat binabantayan ko yung mga pinapanood niya. Diba? In the first place, kaya siya na-expose doon kasi wala nagagay sa kanya na kahit alam niya na hindi tama yung ginagawa niya, hindi healthy para sa isang bata na makita niya yung mga ganong bagay. At yung isa pang nakita rin natin nung time na nagkaroon ng pandemic is yung concept ng quarantine, which is biblical naman yung quarantine, di ba? Yung leprosy, paano nila minanish yun? Through pagko-quarantine. So, magko-quarantine yung mga tao, mag-iingat yung mga tao, hindi sila lalabas para hindi sila ma-expose. Hindi sila makasalamuhan ng mga tao na merong potentially na may COVID, di ba? At yung iba naman, nag-quarantine sila dahil meron na sila talagang COVID para hindi sila makahawa. So, ano yung point na dinadrive ko dito? Nagdala siya ng takot sa mga Filipinos to the point na may skew na dun sa pag-iisip ng mga tao. Na-terrify tayo masyado dahil dun sa mga dangers na dinadala ng COVID. Minsan rational siya, minsan tama pa siya, minsan exage na siya. Pero what I'd like to do this morning is to present something to you that is more harmful, okay, more dangerous, more contagious, at least sa nakikita ko sa general scheme ng mga bagay. And that should also mean na we should be more concerned about this. Okay? So, yung title po ng sermon ko this morning is Sodomy is worse than COVID. Okay? Sodomy is worse than COVID. But before we talk about how sodomy o pagiging makabaklaan, pagiging tomboy, homosexuality, sodomy, kung ano mang ibang tawag doon, pagiging sodomite, para natin i-discuss kung bakit sa paanong paraan na yung bagay na yun ay mas malala kaysa sa COVID. I-define muna natin, let us allow the Bible, as Bible-believing Christians, let us allow the Bible to discuss or to tell us ano bang ibig sabihin ng pagiging sodomite. Ano ba yung tumatakbo sa mga isip ng mga sodomites, ng mga homos na nakikita natin. And bakit nga ito yung topic? Kasi na-inspire ako. Nakita ko, pagpunta ako sa mall, generally accepted na yung pananamit pagko-cross-dress. No? Generally accepted na siya na parang minsan, mag-hype pa sila sa mga bata. Tapos yung mga bata, wala silang, syempre, blank slate yan eh. Hindi nila alam kung ano yung malis sa walang malis. Hindi nila alam kung ano yung tamang pag-shape ng culture ng isang bansa or kahit ng isang community. And syempre, may kita mo, pag tinanong mo, mga papa, bakit siya nakamas? Kasi, baka natatakot siya na magkaroon siya ng sakit. Pero yung mga questions na yon, hindi yun na-form sa isang bata kapag nakita siya ng isang naka-cross-dress. Akala niya, ay pwede pala yun, normal pala yun. Unless, ikaw bilang magulang, you proactively ensure na kinakausap mo yung mga kids mo about this matter. Okay? Bakit? Kasi nga, widely accepted na siya. Hindi ka naman makita sa mall na kapag hindi ka nakadamit na maayos bilang lalaki, hindi ka pwedeng pumasok dito. Pero, nakikita natin sa mga malls, minsan kapag dati, mga few months ago, siguro bago patanggalin yung pagmamask sa malls, pag wala kang mask, hindi ka papasukin sa mall. So, nakikita natin, bakit mas tinitreat pa as more dangerous yung COVID kaysa dito sa mas may long-term implications na
practice of living na homosexuality. Okay? So again, let's define yung homosexuality or sodomy sa Bible through Romans 1. Kasi, for example, sa ating, I hope walang namumuhay sa atin na ng pagyoyosi, pero stay ko to as an example, no? Sa isang tao, ako nung bata ako, pag nakabili ka ng stick o dati, mayaman ka, no? Minsan tingi-tingi yung stick o. Pero yung stick o, parang ako, pag nakita ko ng magyoyosi, parang ginagaya ko siya na nagsistick o. Diba? Pero, pag inisip mo siya, yung pagsistick o na matamis, hindi siya kagaya ng pagyoyosi. For sure. Okay? Kasi iba yung components, hindi naman siguro matamis, hindi ko alam, no? Hindi pa ako nakapag-try ng yosi. Pero, sa loob-loob ko, sa isang tao na hindi naman nagsusmoke, you would think na ano bang masaya sa pagsip-sip ng papel. Parang ganyan. Kasi papel yung thinking mo sa kanya. Whereas kapag stick o, masaya yun, babalatan mo pa, tanggalin mo yung brown sa labas, tapos sisip-sipin mo yung brown. Di ba ganyan ginagawa ng mga bata sa stick o? Bakit ko ito binibigay as an example? Kasi tayo, knowing na wala naman sa ating nagtitig part sa ganito, wala naman sodomite sa kalagitnaan natin, it's difficult to understand ano ba yung wiring ng mga tao na to? Ano ba yung pag-iisip nila? Ano ba yung tumatakbo sa isip nila? At bakit sila napunta dito? Para sa akin kasi yung pinaka-importante. Yung whys. Bakit sila naging ganun? O bakit sila ganito mag-isip? And yung Bible, ang maganda dito, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon na mag-guess na lang. No, ano kaya? Bakit kaya ganun? Siguro kaya ganito kasi ganyan. Baka in-abuse siya. No, pero hindi ganun yung makita natin sa Bible, no? Hindi ganun yung reason na in-abuse siya. Although for sure, merong implications yun in the future. Pero the Bible is very clear kung bakit nangyayari itong mga bagay na to sa mga tao na to. Okay? So, basahin ko sa Romans 1, yun po yung aking introduction. Start tayo from verse 13. Focus na lang tayo from verse 13 to verse 32. Okay? Verse 13, Romans 1, basahin ko po sa'yo. Now I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purposed to come unto you, but was led hitherto, that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles. I am a debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So as much as in me is I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. Okay? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Makita natin dito from verses 13 to 17, yung desire ni Paul na mag-preach ng gospel sa mga brethren sa Rome. Ay kaya nga tinatawag siya ng epistle to the Romans, yung mga tao sa Romans. Gusto niya na mag-preach sa kanila because he considered himself as a debtor. Pinagkakautangan niya itong mga Romans. Which is yung Romans, karamihan sa mga nakatira sa Rome is mga Gentiles, mga Greeks. Okay? And bakit niya kaya kino-consider sa kanyang sarili na isa siyang debtor? So punta tayo sa Acts chapter 9, verse 13. Habang pinupuntahan niyo po yung Acts chapter 9, verse 13, basahin ko po sa inyo yung Romans 11. Okay? Romans 11, verse 13. Okay? Acts 9:13 po kayo. Ako, Romans 11:13. Basahin ko po sa inyo dito. For I speak unto you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office. Dito sa Romans chapter 11, ay ito po ay yung part na kung saan ine-expound ni Paul kung paano nag-work yung salvation, papunta sa kung paano makakarating yung salvation throughout all the world. Hindi lang sa mga Jews, pati rin sa mga Gentiles. Ngayon, puntahan din po natin yung, yun nga, Acts chapter 9, verse 13. Nabanggit po dito ni Paul sa Romans 11:13 na siya ay an apostle to the Gentiles. Ano bang ibig sabihin pag sinabi na apostle to the Gentiles si Paul? Okay? Acts chapter 9, verse 13. Basahin po natin. Then Ananias answered. Ito po yung time ng conversion ni Paul. Okay? Sabi po dito, Lord, I have heard by many of this man how much evil he hath done to thy saints at Jerusalem. Kasi po si Paul, pinerpersecute niya yung mga believers sa Jerusalem. Okay? Which in a way, nag-produce ngayon ng isang magandang bagay kasi nung pinersecute sila ni Paul, saka sila nag-scatter abroad. Okay?
Tutuloy natin. And here he had authority from the chief priest to bind all that call on thy name. Hindi alam ni Ananias kung ano yung magiging function ni Paul or yung magiging role ni Paul sa pagpapalaganap ng gospel. Siyempre, hindi naman siya isang Diyos na nakakaalam kung ano yung magiging role ni Paul. Ang alam lang niya, based sa kung ano yung ginagawa ni Paul, which is pinapersecute niya ngayon mga tao. At meron siyang, kumbaga parang executive order, kumbaga, no, sa mga chief priests na hindi pakulong mo lahat ng mga sumasampalataya sa Panginoon kay Jesus. Ngayon, anong sabi ni Jesus Christ? Verse 15. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles, the kings, and the children of Israel. Ito po yung sagot, yung response ni Jesus Christ. Etong si Paul, meron siyang mission to proclaim my name unto the Gentiles. Nakita natin yan, pag binasa natin kung paano nag-progress yung pag-preach ni Paul from Jews to Gentiles, at pati doon sa mga hari, okay, kay King Agrippa, yung para tong outline, sinabi ni Jesus Christ dito, outline from Acts 15 or Acts 14 hanggang Acts 28, kung ano yung ginawa ni Paul na service. At isa pa, last, let's go to Galatians chapter 2. Okay? Galatians chapter 2, verse 7. Galatians chapter 2, verse 7. Okay? The Bible reads, But contrariwise, when they saw that the gospel of the uncircumcision was committed unto me. Okay, ang gospel of uncircumcision. Ito yung mga tao na hindi nabuhay sa tradition of circumcision, meaning non-Jews, which is Gentiles. Okay? Anong sabi dito? As the gospel of circumcision was unto Peter, for that wrought effectually in Peter to the apostleship of the circumcision, the same was mighty in me towards the Gentiles. Sinasabi po dito ni Apostle Paul na kung paano naging fruitful yung ministry ni Peter sa mga Hudyo, ganun din yung magiging effect nun kay Paul. Kasi si Paul was called to be an apostle to the Gentiles. Siya ay dapat na namamahagi dun sa mga Gentiles, which is why it's a fair point to say na siya ay may pagkakautang dun sa mga Gentiles. Kaya niya kinoconsider yung sarili niya as debtor because yung bagay na dapat matagal niya nang pinipreach sa mga Gentiles ay dinedefer niya. Okay? Nakita natin yung pagmamahal ni Paul sa kanyang fellow brethren, sa mga Israelites, sa mga Hudyo. Kaya niya pag pumupunta siya sa mga lugar, ang una niyang papasukin yung mga synagogues ng mga Jews. Inuuna yung mga Jews bago siya pumunta sa Gentiles. Pero, nakita naman natin doon, meron siyang mga naging fruit, but majority of those who believe are Gentiles. Gentiles po yung kadalasang mga naniniwala. At sino ba yung mga bumubugbog sa kanya? Yung mga Hudyo. Diba yung mga Jews? Okay. And we understand this as Filipinos. Kasi tayo mga Filipinos, medyo ganito din tayo. Meron pa nga tayong culture na kapag kapamilya mo, kahit mali na yung ginagawa, tutulungan mo pa rin. Diba? At ganoon din sa mga Pinoy. Kapag halimbawa, si Pacquiao, siguro may ginawang mali. Pagtatanggol pa natin. No? Kasi syempre, meron tayong parang nationalistic na parang feeling or parang ina-adapt natin yung gano'n. Okay? But objectively speaking, mali yung bagay na yun. No? Yung pagiging nationalistic is not in line with the Bible. Okay? Kasi kung nationalistic tayo, ginagawa natin religion yung ating nation, which is hindi dapat. Dapat maging as Christians, maging objective tayo na kapag yung isang tao, mali talaga yung ginagawa niya, you are okay to rebuke him or rebuke him with concern, with love. Diba? Pero si Paul, nakita nga natin na I think mali yung ginagawa ni Paul kasi inuuna niya yung bagay na hindi naman sa kanya kinumit. Ang kinumit sa kanya is yung pag-minister sa mga Gentiles. Nonetheless, ganun yung nangyari. So, let's go back again to Romans 1. This time around, kung makita natin doon sa mga verse na basa natin, 13 to 17, si Paul, ready na siyang mag-preach ng gospel sa kanila. Ina-anticipate niya yung nalalapit niyang pagpunta doon sa Rome. But even before that, nagsulat na siya ng isang extensive na writing patungkol sa salvation. Okay? In the form of epistle to the Romans. Di ba? Makita natin dito, sa Romans, yung Romans 3:23,
Romans 6:23, Romans 5:8, Romans 11:6, yung mga usual Romans verses na ginagamit natin, Romans road, di ba? Bakit natin yung ginagawa yun? Kasi clearly dito sa Epistle to the Rome or Romans ay maraming mga bagay na sinusulat dito, extensive, exhaustive tungkol dun sa gospel. Kung paano pinapresent na yung mga tao ay sinners, kung paano pinapresent na yung mga tao ay kaya nilang ma-justify sa law, pero dahil nga sinners tayo, hindi nyo yung mamimit, di ba? Okay, pwede ka sana ma-justify sa law, kaso hindi ka naman perfect. So, walang means para isang tao ma-justify talaga sa law. Yun yung parang effect niya talaga. Bottom line, walang ma-justify through the law. Kasi walang sinless. Okay, pinapakita rin dito na binigay si Jesus Christ, siya yung nag-fulfill ng law, siya yung nag-establish ng law, at siya yung nakapag-complete ng redemption through payment sa kanyang sariling sacrifice. Kinumpare niya siya kay Adam sa Romans 5, di ba? Alam natin yan dahil familiar tayo dito sa book na to. At pakita rin natin sa room, di ba, na sinasabi na it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Lahat ng mananampalataya din naman sinabi. To everyone that was elected. Di naman ganun sinabi, di ba? To everyone that believeth. Kung sino man yung mananampalataya, maliligtas. And how? Diba sabi, even as David described the blessedness of man, unto whom God imputed righteousness without works. So yun yung parang siguro best similar dun sa phrase na faith without works, righteousness without works. Kala ko ba hindi ka pwedeng ma-save? Hindi sinasabi na iba, hindi pwede kang lang ma-save kapag meron kang faith tas meron kang works. Dito nga sinasabi na di ba? Righteousness without works, faith without works. Okay? But to him that worketh not, but believeth on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. Yung pananampalataya, yun kasi yung problema ngayon sa mga naririnig natin na ibang so-called Christian denominations, faith and works daw. Okay, hindi daw pwede na faith lang. Dito nga sinasabi, yung faith mo, it is as if yun na yung good works mo, counted for righteousness. Yung pananampalataya mo alone, tinuturing na siya na righteousness. Bakit siya tinuturing na righteousness? Kasi yung righteousness nung kung sino yung pinanampalatayaan mo, which is si Jesus Christ. Okay? Let's go back to Romans 1 verse 18. Basahin ko po sa inyo. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Ano kayang ibig sabihin pag sinabing who hold the truth in unrighteousness? Pero ma-observe natin sa Rome, sa lahat ng books ng sa Romans, may kita natin yung pagiging lawyer ni Paul. Okay? Kasi si Paul nga ay isang lawyer. Nakita niyo yung mga words na ginagamit niya. For, therefore, because, gusto niyang magsulat ng writing in a very logical manner. Bakit ganito? Okay, so pag nagbibigay na siya ng A, B, C, lahat yon ay ginagawa niya na magkakasunod yung pattern. Okay? Merong explanation kung bakit. At yun yung maganda dito sa Romans 1 kasi makikita natin yung mga explanations na important for us to understand bakit ba nangyayari itong sodomy. Okay? So, sabi niya dito, after niyang i-bring up yung desire niya to preach the gospel, he proceeds to say, bakit siya mayroong desire to preach the gospel unto the Romans? Bakit siya nagkaroon ng desire? Kasi sabi dito, the wrath of God is revealed from heaven. Okay? Nagbibigay siya ng isang example, isang bad example ng mga tao na hindi mo pwedeng gayahin. Kasi kapag ginaya mo itong mga tao na to, kapag dumating ka sa point na to, yung galit ng Diyos yung nag-aantay sa iyo. Parang John 3:36. Okay? The wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness who hold the truth in righteousness. I'm not completely sure kung anong naisip ni Paul dito, pero Paul, knowing the Old Testament, ang naisip ko dito, ang mga bagay, nations na naisip niya, ay of course, is yung Sodom and Gomorrah and yung Canaanites. Bakit? Kasi sinira sila ng Panginoon dahil sa sins na ginagawa nila. Okay? So, basahin natin, tuloy pa tayo. Verse 19, makita natin dito kung ano yung sabihin ng who hold the truth in unrighteousness. Okay? Because that, verse 19, because that which may be known of God
is manifest in them. For God hath showed it unto them. Okay, may be known of God. Yung mga bagay daw na maaari nilang matutunan, malaman tungkol sa Panginoon ay pinakita na sa kanila ng Panginoon. Okay? So, tuloy pa natin. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Okay? Pinakita na sa kanila ng Panginoon, ng Diyos, kung ano yung mga bagay na maaari nilang malaman. For example, pag tumingin tayo meron sa atin, mga iba, nag-hike, di ba? Pag tumingin ka pag nakakit ka sa bundok, makikita mo yung magandang creation ng Panginoon. Yun yung macro. Okay, macro view ng mga bagay na ginawa ng Panginoon. Na ang ganda niya, maayos siya, systematic siya, very natural. Okay. Pero hindi lang yung macro view. Nakita rin natin yung micro sa katawan ng tao, kung paano nag-work yung katawan ng tao na napakaganda ng creation ng Panginoon. Mayroong mga antibodies, pinoprotektahan tayo sa mga sakit, mayroong mga bagay na tinutulungan tayo maging resistant sa mga sakit kapag tayo ay na-expose sa mga bagay na to. Okay? In such a way na yung isang tao, by just looking at God's creation, masasabi niya, meron ganitong bagay dito, ito naman sa katawan ng tao, ang galing. Imposible na maisip mo na lahat yan ay nangyari through evolution para lang sa Big Bang Theory. It's impossible. It's actually mas mahirap mas mataas yung faith na kailangan para maniwala ka sa Big Bang na walang nag-create ng mundo, 'di ba? It's more logical na maniwala na merong isang creator na gumawa nito. Okay, at lahat ng tao deep down inside sa mga utak at isip natin, alam natin na meron 'yan. Magbibigay ako ng isang example, no? Pero bakit daw ganoon? Bakit ganoon na lahat ng mga bagay na create ng Panginoon ay pinakita niya and may, no? Ibig sabihin, pag sinabi kasing may maaari, meron din kasi mga bagay na hindi natin maaaring malaman sa panahon ngayon. Okay? Ang isang example siguro nun is yung mga bagay na pininiwalaan din natin, Trinity. Okay? It's very hard to understand or even explain kung ano yung Trinity. And by default, ang ginagawa natin usually is just say na, okay na sinasabi ng Bible, kaya yung pinaniniwala ako. Ibig sabihin, may mga bagay na maaari tayong maintindihan. Kahit sa mga pamilya, merong ganyan. Merong mga bata na curious sila sa mga ibang bagay. Pero as parents, hindi pa natin dinidisclose sa kanila yung mga bagay na yan dahil hindi pa nila yun maiintindihan. Okay? And I would like to imagine na ganun din, no? Pagdating natin sa langit, maintindihan natin yung mga bagay na yan. Pero, dito, makikita natin na pinapakita ng Panginoon yun para wala silang excuse. Okay? Na, yun na, pinakita ko na lahat pag hindi ka pa naniniwala, ang sabihin na lang nun ay isa kang mangmang. Yun na sinasabi ng Panginoon dito sa verses na to. Okay? Without excuse. Punta tayo sa Psalm 19. Psalm 19, verse 1. Okay. Psalm 19, verse 1. Basahin ko po dito, ang sinasabi ng Psalm 19, verse 1. Excuse me. The heavens declare the glory of God, and the firmament show it His handiwork. Ito daw mga bagay na nakikita natin sa kalangitan ay pruweba ng kung ano yung kinreate ng Panginoon, yung kamay ng Panginoon ang gumawa ng mga bagay na to. Okay? Let me give you an example ng term na sinasabi na without excuse. Halimbawa, familiar tayo sa chess, di ba? Okay, familiar tayo sa chess. Halimbawa, naglaro kami ni Alex. Okay, si Alex na gano'n siya. Nag-queenless siya, tapos nag-rookless din siya. Okay, naglaro kami. Tapos ako, kompleto yung pieces ko. Pero naging result niyan, talo pa rin ako. Okay, sabi si Alex, wala siyang queen, wala siyang rook, talo pa rin siya. Ano pang excuse yung pwede kong sabihin? Diba? If you think about it. Kasi lahat na ng advantage binigay sa akin, at yung, lahat ng disadvantage binigay kay Alex, pero hindi pa rin ako nanalo. Yun ang example lang, without excuse. Binigay na sa'yo lahat ng mga bagay na pwede mong malaman, pwede mong ipagkapanalo, pero hindi ka pa rin nanalo. Ibig sabihin, salang talagang loser. O parang gano'n, wala ka na talaga, hindi ka lang talaga capable, hindi ka magaling. O hindi mo naisip yung mga bagay na dapat mong maisip. Okay?
Pero yun, syempre, doon sa isang example ko na yun, hindi natin pina-factor in kung gaano katagal na experience ni Alex maglaro, yung mga ganong bagay, di ba? Pero yun yung isang example na walang excuse, wala ka nang pwede pang maidahilan kapag dumating yung panahon na sinabi mo sa harap ng Panginoon ay walang Diyos. Eh ngayon ko lang nalaman, meron palang Diyos pag nakita mo na siya, no? Doesn't make sense kasi may kita mo, if you're really thinking na lahat ng mga bagay sa mundo ay very well organized. Mahirap para sa isang tao na isipin na walang isang intellectual designer sa mga bagay na nakikita natin. Kasi maganda. Hindi naman mediocre lang yung mundo na planeta na pinamamahaya natin. Hindi naman siya parang, actually, yung mga tao na lang yung gumawa ng mediocre dito, no? Pero yung in reality, God's creation is very magnificent, wonderful. Okay? Isa pang example, no? Kahit yung mga bata, may isip nila to. So, ang isa pang example na naisip ko, halimbawa si Zoe. Okay? Bumaba siya at sumilip muna siya, gising siya sa umaga, sumilip siya sa kwarto namin. Tapos, natulog kami, si Ruth, ako, tsaka si Joshua. Okay? Kaya pumunta siya doon sa pagkainan. May nakita siyang sinangag tsaka itlog, halimbawa, musal, no? Tatlo, halimbawa, tig-isa kami, parang gano'n, no? Sino sa atin, sa tingin ninyo, yung mag-iisip na ang maisip ni Zoe ay nag-prepare si Joshua ng almusal para sa amin? Sino sa tingin niyo, mag-iisip? Sino sa atin? Si Joshua nag-prepare siya sa pala, di ba? Kasi hindi nagme-make sense. Kasi naman mag-isip sa atin na, hindi, nanggaling lang yan sa, sa alikabok, biglang naging sangag tsaka itlog, mainit pa. Wala rin, di ba? Sino dito sa atin mag-iisip na, si Mami nagluto niyan? Di ba? Lahat tayo may isip yung si Mami nagluto niyan. Pinagtataka ko lang sa inyo, ba't hindi pwedeng ako? Pwede rin naman ako, di ba? Pwede rin ako yung nagluto na, di ba? Pero syempre, si Ruth, di ba? Naisip nyo. Pero marunong din ako magluto, no? So, it's just a joke. So, ano yung bagay na pinapoint out ko dito? Pinapoint out ko dito na si Zoe, kahit bata siya, naiintindihan niya na yung concept na hindi mape-prepare yung isang bagay na yan, na walang naghanda niyan. Walang gumawa niyan. Mayroong isang tao for sure na gumawa niyan, at imposibleng nagsimula lang yan sa wala, imposibleng si Joshua, incapable na gumawa niyan. Ibig sabihin, powerless, sa example ko, isang powerless na tao yung gumawa niyan. Sabihin, someone na may kakayahan talaga, may ability gumawa ng isang maayos na sangag tsaka itlog. In the same way, na mayroong isang Diyos na makapangyarihan na gumawa niyan. Yung sinasabi, dun sa Psalm 19 verse 1 na, glory of God. Yung kalwalhatian ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon. Okay? Excuse me. Tuloy tayo sa verse 21. Romans 1, verse 21. Basahin ko po ulit, no? Romans 1, verse 21. Because that when they knew God, okay? Take note, nung nakilala nila yung Panginoon, okay? Itong mga tao na binibigay as an example dito, nakilala nila yung Panginoon. Alam nila, merong Panginoon. They glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations. And their foolish heart was darkened, professing themselves to be wise. Sa tingin nila, sa sarili nila, matatalinong tao sila. Pero anong nangyari? Sila yung mga naging fools, naging mangmang sila. Okay. And changed the glory of the uncorruptible God into an image made like unto corruptible man, and to birds, and four-footed beasts, and creeping things. May mga bagay na reveal yung Panginoon sa kanila, naintindihan nila, mayroong Panginoon, pero hindi nila nire-recognize yung Diyos as Diyos. Okay? Hindi nila in-acknowledge, hindi nila nire-revere yung Diyos as Diyos na makapangyarihan. And, nung binabasa ko to, syempre, may prepare for preaching, binabasa ko to, naisip ko, ganito talaga yung nangyayari sa mundo ngayon. No? Ano yung sabi dito? Change the glory of uncorruptible God into an image made like to corruptible man. Isipin niyo yung isang tao na nagka-carve ng isang sculpture. Diba? Iniisip ng mga tao ngayon na ang Panginoon ay someone na kaya nilang i-carve, i-mold, i-form into something or someone na mapapasunod nila kung ano yung gusto nila. Okay? Ay, hindi yung Diyos, ganito siya, mapagmahal siya sa lahat. Hindi niya tinitignan yung mga kasalanan as something na masama. Sinasabi nila, ay, pati yung mga bakla, mahal yan ng Panginoon. Pati yung mga drug addict, yung mga rapist, mahal yan ng Panginoon. Walang concern yung Panginoon sa mga tao na yan.
Hindi i-curse yan ng Panginoon. Okay? Ganyan sinasabi ng mundo ngayon na yung Diyos ay lahat ng tao ay mahal niya. Well, actually, totoo yun, no? Mahal ng Panginoon lahat ng tao until such time na yung mga tao ay maging reprobates na, i-reject na siya. Yun yung kasi yung katotohanan na kailangan nating matutunan. Kaya kapag nakakarinig tayo ng Panginoon, mahal niya yan. Nagkataon lang talaga na naging siya, child molester. Okay? Let me be clear to you na yung Panginoon, galit siya sa mga taong to. God, sabi ng Panginoon, God gave them to uncleanness and to vile affections, and God gave them up unto a reprobate mind, rejected mind. Makikita natin yan. So, babasahin natin yan mamaya. And since these people don't want God's design, God's authority, ang ginawa ng Panginoon, sila ay ni-reject ng Panginoon. Ni-reject sila ni Lord. Okay? And ang isa pang kailangan natin maintindihan dito, hindi sila ni-reject ng Panginoon dahil sila ay mga bakla, mga tomboy. Okay? Sila ay mga bakla at mga tomboy dahil sila ay ni-reject ng Panginoon. Okay? Yun yung kailangan natin maintindihan. They are sodomites because God rejected them. Okay? First point po this morning, habang introduction, pero yung first point this morning is, sodomy is worse than COVID since it is a judgment of God. Okay? Hindi lang siya sakit na kagaya ng COVID na maaari nating mapagaling. Ito ay judgment na ng Panginoon. Halimbawa, yung COVID, pag nagkaroon ka, ang judgment sa'yo, either mamatay ka or mabuhay ka. Okay? Pero yung sodomy, yun na ay mismong judgment ng Panginoon. Bakit? Dahil sa pag-reject nila sa Panginoon. Okay, naalala ko, no, nung dating nag-attend pa ako dun sa church na, bago pa ako mapunta sa VBC Pasig, ang usual na ginagawa ng church namin, which is I don't necessarily agree with, is lalabas kami kasi invite namin sila papunta sa church. Kadasan, ganun yung ginagawa ng mga Bible bag, okay? Invite ka, dali mo sila sa church, doon sila bibisyo ng gospel sa hapon. So, nag-invite kami, ako yung isa sa mga tao na marating tatabi doon sa visitor, masyaran siya ng Bible, sila mga Bible, di ba? Tapos pag binabasa yung Bible, babasahin mo sa kanila, okay? Yun yung sinasabi, para pakita mo sa kanila. Kasi yung power of God ng salvation is yung gospel, di ba? At ano yung seed na na-implant sa kanya, yung word of God, sinasabi sa 1st, 2nd Peter, di ba? So, ngayon, tumabi ako dito sa isang visitor, share ko siya ng gospel. Mapakitaan ko siya ng gospel habang binabasa. Itong visitor na to, okay, ako kasi wala akong mali siya sa mga taong i-invite sa akin. Kinahawakan niya yung legs ko. Okay? Sino sa tingin niyo yung isang tao na nasa matinong pag-iisip, nagagawa ng isang nakakadiri, in the words of Alex, favorite na Alex na word, nakakadiri na bagay. Nakakadiri na nga yung bagay, okay, ginawa pa sa loob ng simbahan ng Panginoon habang may pinipreach na gospel, okay? Wala akong concern dun sa church namin before, umalis ako doon ng maayos, pero pag pinag-uusapan yung pag-preach ng salita ng Panginoon, grabe namang utmost disrespect na yun, grabe yung pambabastos na yun, di ba? Kasi, dinala ka doon pa, kaya iisa pa natin kailangan may dinner eh. Dadala mo siya para i-share sa kanya yung gospel, para sharean siya ng gospel, pero gagawa siya ng isang nakakadiring bagay na ganun. Diba? Alam mo na yung simbahan, at least kahit pumunta kayo sa isang Catholic church, magdala ka ng isang lasinggero, halimbawa, yung isang lasinggero, hindi siya mag-act ng isang weird, sa isang weird na paraan. Alam natin yan. Pero itong in-invite na visitor, ganun yung kinikilos niya. Diba? So parang, ito lang yung mga, kasi bago pa ako matendo sa church, bago pa ako maging NIFD, alam ko na tong Romans 1, no? Pero, every time na meron ako nakikitang ganung experience, na-empower ako, at na-emphasize sa akin yung katotohanan na ganito nga talaga sila mag-isip. Okay? So, basahin natin, no? Romans 1 verse 24. Thank you po dito sa tubig. Romans 1 verse 24. Wherefore, God also gave them up unto uncleanness. Itong mga tao daw na nag-reject sa Panginoon. Pinakitaan sila lahat ng evidence na may nag-exist na Panginoon, pero nireject nila yung Panginoon. Neither were they thankful. Sabi, di ba? God gave them up unto uncleanness. Bakit sila naging madumi? Kasi yung Diyos yung may pakina nun. Diyos yung nagbigay sa kanila ng pag-iisip na maging madudumi silang tao. Okay? Through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves.
Kaya pala nila binababoy yung mga sarili nila dahil yun ay pinahintulutan ng Panginoon. Yung Diyos muna yung nagpahintulot nun. Bakit? Dahil ni-reject nila yung Panginoon. At itong story na to, itong nakita natin na theory na to, may story to. Ang story nito is yung Canaanites, yung Sodomites, pinabayaan sila ng Panginoon, at yung mga, isang example nito ay si Pharaoh. Diba? Si Pharaoh, hindi naman siya hinarden na lang agad ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon na iha-harden ko yan si Pharaoh. Pero at a latter part pa ng buhay ni Pharaoh, ng pagre-reject niya sa Panginoon, kaya siya hinarden. Okay? Ganun din yung makita natin dito. Verse 25, who changed the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this cause, okay, pangalawang, God gave them up. God gave them up unto vile affections. Ano yung isabihin ng vile? Sino dito nakakalam ng isabihin ng vile sa Tagalog? Okay. Ang isabihin ng vile sa Tagalog ay extremely unpleasant. Okay? So, halimbawa, anong isang bagay na extremely unpleasant? Nakaamoy na ba kayo ng patay na daga? Okay. Extremely unpleasant. Imagine, yung kanilang affections ay parang isang patay na daga. Ganun ka nakakadiri. Yet today, hindi na nakakadiri ito sa 2022. Okay? Pag nakita tayo ng may COVID, okay, ng inubo, nabahing, okay? Halimbawa, sumakay ako sa van, nabahing ako. Pagtitingin ako ng mga tao, kaya susunod ko nabahing, minsan mako-conscious ka, pipigilan ko na, kahit pag ganyan na yung mukha ko, di ba? Minsan gano'n, di ba? Pipigilan mo, mabahing ka. Yung mukha mo hindi na mapinta. Okay? Para lang hindi ka pagtinginan ng mga tao. Pero, pag nakita ng mga bakla, ng mga tomboy na cross-dress, okay? Yung mga tao, hindi na sila nandidiri. Di ba? Pero yung Bible, ang katotohanan, sinasabi ng Bible na para silang mga patay na daga. Ganun yung affection sila. Nakakadiri. Okay. Di ba? Kasi maraming maraming levels na nakakadiri. Halimbawa, syempre, poop, nakakadiri. Di ba? Meron ding nakakadiri na, halimbawa, yung mga maggots, nandidiri sa mga maggots, yun, mahirapan ng basura. Pero pag naamoy mo yung patay na daga, hindi ka naman didiri visually, may nakakasuka din siya. Okay, di ba? Nakakasuka din siya. Okay. Bakit daw? Ito naman yung 4. Because even their women, verse 26, did change the natural use unto that which is against nature, kahit daw yung mga babae. And likewise, also the men, leaving the natural use of women. Imbis na ma-attract sila sa mga babae, hindi natin pinopromote yung pagkakaroon ng lust ng mga lalaki sa mga babae. Natin pinopromote yun. Pero, binibigyan na nga sila ng extreme dito na natural naman magkaroon ka ng lust sa isang babae. Pero, ano daw yung case nila? Burned in their lust one to another, men with men, working that which is unseemly. Okay. Siyempre, hindi natin i-discuss kung yung mga bagay na yun. And receiving in themselves that recompense of their error, which was meat. Ano yun? Ano yung recompense na yun? Mga sakit. Diba? HIV, AIDS. Okay, kung ano mga STD na sakit na nakukuha nila. Ayan, siyempre, kapag nakikinig kayo ng mga preaching nila, PSA, nila Pastor Jimenez, kaya nila Brother Staki, yung percentage ng pinanggagalingan ng mga sexually transmitted disease, at least sa Amerika, karamihan nun nanggagaling sa mga professing, okay? Yun pa yung mas lalo, no? Professing na homos, sodomites. Paano pa yung hindi nila nag-profess? Diba? Hindi pa yung na-factor dun sa statistics. Siyempre, hindi na nila kayang ma-quantify yun kung hindi naman talaga nag-profess. Okay? Let's continue. Verse 28. And even as they did not like to retain God in their knowledge, ayaw nilang magkaroon ng spot yung Panginoon sa kanilang isipan. Okay? Isipin niyo yung minsan sa mga science classes, visualize na, halimbawa, ito yung mukha ng tao. Tapos may utak, di ba, pinapakita yung mga parts ng cerebral, blah, blah, blah. Ayaw nila magkaroon ng spot yung Panginoon sa utak nila. Okay? Ibig sabihin, meron talagang spot yung Diyos sa utak ng tao. Okay? Ayaw lang nilang i-retain. Okay? Ibig sabihin kasi ng i-retain is hayaan mo siya doon. Di ba?
Meron talagang spot, pero ayaw nilang initin. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Yung third, God gave them up, di ba? God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. Kaya pala sila gumagawa ng mga nakakadiring bagay dahil yun yung judgment ng Panginoon sa kanila. Judgment. Hindi sila nireject ng Panginoon dahil ganito sila. Sila ay nagkaganito dahil sila ay nireject ng Panginoon. And first point, homosexuality is worse than COVID or sodomy because it is the sentence of God, not just a sickness. They are rejected by God at hindi na sila maliligtas. Pag nireject ka ng Panginoon, hindi na matang mga tao na ito maliligtas. Pero mayroong mga ibang tao na nagsasabi, ay sige nito dati, yan, homo yan. Ngayon naligtas na. Alam niyo kung anong tawag doon? Verse 25. Who changed the truth of God into a lie. Yung katotohanan sinasabi sa atin ng Bible na itong mga tao na to, nireject na ng Panginoon, pero sabihin natin, itong mga tao na to ay maaari pang maligtas. Okay? Well, hindi natin alam lahat ng cases. Siguro yung tao na to ay hindi talaga siya sodomite. Heavily influenced lang siya. Pwedeng gano'n yung nangyari. Okay? Kaya siguro siya na-save. Pero, we cannot say na generally, lahat ng mga tao na ay yung mga sodomite, yung mga homos, maliligtas pa yan. Dahil dito, clearly sinasabi ng Bible, hindi na. Okay? Yun yung kailangan. And minsan, alam niyo kung ano yung mahirap dito na part, minsan mahirap, no? Kasi parang minsan, nagiging tayo, parang iniisip natin, mas mapagmahal pa tayo kaysa sa Panginoon. No? Parang iniisip natin na, sinabi na nga ni Lord, hindi pwede dito. Pero bakit gano'n? Sobrang namang cruel ng Panginoon. Baka mali lang yung baka mali lang yung interpretation natin sa Romans 1. Okay? Pero sa Bible, makakita tayo na may preacher nag-share sa lalaki. Meron din preacher nag-share sa babae. Pero wala tayong makikitang preacher na nag-share sa isang sodomite. Okay? Ba't kaya ganun? No? Paano ina-approach ng Panginoon yung mga sodomites? Ina-approach sila, binubulag sila, sinusunog sila, pinapatay sila. Yun yung makikita natin sa Judges 19, Genesis 19. Na makikita rin naman natin later. Okay? So, tuloy tayo. Actually, magkadikit na lang din yung point na second point ko, no? Malapit lang dito. Yung second point ko po, ay homosexuality is worse than COVID because it damns your soul, not just your body. Okay? Yung mga tao po, kapag nagkaroon po tayo ng COVID, pag namatay tayo, tapos na yung laman natin dito. Okay? Yung laman natin. Pero, kung ikaw naman ay isang mananampalataya sa Panginoon, nag-believe ka, thinking objectively or yung mga spiritual matters, alam mo na ligtas ka pa rin naman. Okay? Kaya kapag siguro meron tayong brethren na namatay, na hindi natin nasyaran, ang iniisip natin, nasyaran ko kaya itong, meron kayang ibang tao nakapag-share dito sa tao na to? Yun yung kadalasang thinking ng mga Kristiyano kapag may namamatay. Pero kapag alam mo, tumanggap siya, confident ka, comfortable yan. Siyempre, merong konting pain na mawawala na yung tao na to. Pero, dahil nag-believe yung tao, alam mo, makakasama niya yung Panginoon. May comfort sa'yo. Okay? Sabi nga, fear them not which are able to kill the body, but are not able to kill the soul. But rather, fear Him which can kill both body and soul in hell, which is isa lang yung kayang gumawa nun, yung Panginoon lang. Okay. Ngayon, ang malala sa pagiging sodomite, pag ikaw ay naging sodomite, ikaw ay naging homo, okay, hinayaan mo yung pamilya mo na may influence ng ganito, hindi lang yung katawan nila yung mapapahamak. Okay? Magpe-perish. Ang magpe-perish, pati yung kaluluwa nila. Okay? Yung kaluluwa ng mga tao na pinabayaan ng Panginoon. Ni-reject na ng Panginoon. Okay? Kaya siya naging mas malala kaysa sa COVID. Yung COVID, pinapatay lang yung ating katawan. Pero yung sodomy, pinapatay niya pati yung ating kaluluwa. Again, sabi ko nga, itong bagay na to, mahirap siyang intindihin para sa atin. At akala natin, light lang to na kasalanan or something na parang katulad lang ng paglalasing. Pero hindi. Kasi tignan natin, verses 29 to 31. Ano ba yung takbo ng isip ng mga tao na to? Okay? Verse 29 to 31. Being filled with all unrighteousness. Lahat daw ng
kasamaan, fornication, wickedness. Sana, before I continue, sana wala nang doubt na obvious naman kasi na pinag-usapan dito. Kabaklaan, di ba? Mga lalaki na pumapatol sa kapwa lalaki, mga babae na pumapatol sa kapwa babae. Di ba? Ito yung context, okay? Wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, backbiters, haters of God. Okay? Ito nga yun, nireject nila yung Panginoon. Haters sila ng Panginoon. Okay? Despiteful, proud. Okay? Boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, without understanding, covenant breakers. Covenant breakers, ibig sabihin nito yung nangako ka, pero hindi mo tutuparin. Without natural affection. Hindi natural yung kanilang nararamdaman. Okay? Implacable, unmerciful. At nakita natin yung salitang proud. Diba yung mga homos, favorite nila yung pride. Pride man. Meron pa silang mga ganyang kalokohan. Okay? Bakit? Ano ba sabihin pag sinabing proud yung isang tao? Yung isang taong proud, ang alam natin sa isang taong proud ay ayaw niyang mapamuluan. Ayaw niya na mayroong isang tao nagsasabi sa kanya, ito yung kailangan mong gawin. Mapagmalaki siya, mapagbataas siya. At itong mga homos, itong mga sodomites, ay napakarami nilang similarities kay Satan. No? So, tingnan natin. Bakit ba si Satan binaba ng Panginoon? Dahil sa pride ni Satan. So, Isaiah 14. Tingnan natin, okay? Isaiah 14. Okay. Ito, nire-relate na lang natin yung isa sa mga sins na nabanggit or characteristics ng sodomites sa iba pang tao na naging mapagmataas din. Kaya sila binaba ng Panginoon. Bakit? Ba't ko kailangan i-relate yun? Kasi gusto ko may pakita na sila, kaya rin sila nireject ng Panginoon dahil sila ay naging mapagmataas. Okay? Nirecognize na nila mayroong someone more powerful than them. Someone who's more authoritative than them. Pero hindi nila nire-recognize. Okay? Yun yung nabasa natin kanina. Isaiah 14 verse 12. Sabi dito, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground? Paano ka binaba sa lupa? Okay? Which didst weaken the nations. How art thou, for thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. Akit ako sa langit, I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of congregation, in the sides of the north. I will ascend above the heights of the cloud. I will be like the Most High. Hindi lang yun, no? Punta naman tayo sa Matthew chapter 4. Sabi dito sa Isaiah, magiging katulad ko yung posisyon ng Panginoon. I will be like the Most High. Okay. Matthew chapter 4, verse 8. Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them, and said unto him, all these things will I give thee, if you will fall down and worship me. Then said Jesus unto him, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Actually, maganda tong evidence sa Jesus is God. Pag tinignan nyo mabuti ang Matthew 4, 8 to 10. Okay? Pero may kita natin dito sa pinag-aaralan natin, si Satan ba, is he content with just being like God? Hindi, di ba? Kasi gusto niya, si Jesus Christ, sambahin siya. Mas bumaba pa si Jesus Christ sa kanya, which is, si Jesus Christ, alam natin na Diyos. He wants Jesus Christ to worship Him, si Satan. Yun yung gusto nilang mangyari, na mag-conform ka sa akin, bumaba ka sa akin. Di ba ganyan din yung mga bakla? Yung sabi nila, ay hindi, ito yung Diyos, ito yung, kahit hindi yung mga bakla, no? Kahit iba pang mga, alam naman natin na, hindi talaga yan tatanggap na sa Panginoon. Yung mga tao, binababa nila yung Panginoon as someone na kaya nilang kontrolin, kaya nilang i-manipulate na, hindi, ito yung gusto ng Diyos. Hindi totoo yan, sinasabi sa Bible. So, mas magaling pa silang i-define ng Panginoon, kaysa kung paano dinidefine ng Panginoon, dinidescribe ng Panginoon. Si Lord. At yun yung nakikita natin sa lahat ng panahon ngayon, na gusto nila mataas sila sa lahat, mas preferred sila sa ibang tao, gusto nila ng mga preferential treatment. Meron silang pride month. Ba't yung mga lalaki walang month na para sa kanila? Bakit yung mga babae walang month na para sa kanila? Pero bakit sila meron pa sa organization sineselebrate pride month?
may isang buwan o kaya may isang linggo. Purple day, wear it purple day. Sa makwari ganun, meron pang mga wear it purple day. Bakit? Ba't yung mga lalaki, wala namang kailangan? Magsuot din tayo kung ano gusto ng mga lalaki. Magsuot din tayo ng mga pambabae. Pero pag mga bakla, kailangan i-recognize sa kumpanya. Bakit ganun? Bakit yung mga boss, big boss ng kumpanya? Isipin nyo, no? Big boss ka ng kumpanya, pero napapasunod ka ng mga tao mas mababa pa sa'yo. It doesn't make sense. Diba? Tingnan naman natin si Pharaoh. Si Pharaoh, sabi niya sa Panginoon, basahin ko na lang sa inyo, "Who is the Lord that I should obey His voice to let Israel go? I know not the Lord, neither will I let Israel go." Ayaw niya na pamunuan siya ng Panginoon. Okay? Ayaw niya na mayroong mas mataas sa kanya. Kahit alam naman niyang mas makapangyarihan yung Panginoon sa kanya. Alam yun ni Pharaoh kasi yung mga palpak niyang magicians, hindi niya magawa yung mga magic nila. Okay? Pero bakit ganun? Mas matigas pa talaga yung kahit alam niya naman na mas makapangyarihan yung Panginoon sa kanya, hindi niya gustong sundin. Okay? Bakit nga? Kasi unti-unti niya nire-reject yung Panginoon to the point na nagiging kabobohan na yung pag-iisip ni Pharaoh. Hindi na siya marunong mag-isip ng tama. Kasi kung yung normal na tao, halimbawa, meron kang nakalaban mo si Shaquille O'Neal sa basketball, halimbawa lang, napakataas ng tao. You wouldn't think na make sense yung basketball na laban na yun. Kasi alam mo na matatalo ka. Pero ito si Pharaoh, kahit alam niya yung kapangyarihan ng Panginoon, mas malakas kaysa sa kanya, hindi niya naiisip na dapat mag-submit ako dito. Bakit? Kasi sira na yung pag-iisip niya, sinira na ng Panginoon. Judgment yun ng Panginoon. Okay? Tingnan pa natin sa verse 32. Okay? Verse 32. Who knowing the judgment of God, Romans 1 verse 32. Who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. Sobrang powerful itong verse na to, no? Kung nahihirapan tayong intindihin itong concept na to, ito yung verse na tutulong sa atin. Bakit daw? Itong mga tao pala na to, kapag gumagawa sila ng mali, alam nila yung dapat na consequence dyan. Pero, kahit alam nila yon, hindi sila natatakot dun. Okay? Sa halip, nag-enjoy pa silang gumawa ng mali. Makikita natin yan sa Genesis 19, dadaanan natin. Okay? First 2 points. Homosexuality or sodomy is worse than COVID kasi it is a sentence or judgment. Hindi lang siya basta sakit. Next point, it is worse than COVID because it damns a soul, not just a body. Kaya punta tayo sa Genesis 19 para makita natin to live in action. Kung paano ba, kasi theory itong binasa natin, descriptions. Ano naman sila sa totoong buhay? Paano naman sila pinakita ng Panginoon kung paano sila mamuhay? Okay, Genesis 19, alam natin to. Verse 1. And there came 2 angels to Sodom at evening, gabi, and Lot sat in the gate of Sodom, and Lot seeing them rose up to meet them, he bowed himself with his face toward the ground. Okay? Minsan pag binabasa natin yung Bible, parang okay, very accustomed na tayo, alam ko na to, nabasa ko na to. Pero gusto kong ma-notice kung paano si Lot, kung paano niya naintindihan kung sino tong mga anghel na to. Okay? Pagkakita pa lang niya, may reverence na agad. Okay? Nag-bow siya. Ni-recognize niya na itong mga taong to, makapangyarihan to. Okay? Yet may kita natin kung paano yung ibang tao sa lugar ng Sodom and Gomorrah, kung paano nila i-disrespect itong mga anghel na to. Okay? And he said, "Behold now my lords." Okay? Yung reverence, nakita natin, di ba? "Turn in, I pray you, into your servant's house." Dito kayo manatili. "And tarry all night, and wash your feet, and ye shall rise up early, and go on your ways." Okay. Itong mga anghel, nung nagpakita sa na-meet niya si Lot, lahat ng kabutihan gustong ipakita sa kanila. Diba? Parang halimbawa, may nakita kang isang, halimbawa siguro si Duterte na punta sa inyo, sa bahay nyo, si Marcos nagpunta sa bahay nyo, kahit kaaway mo siya, papakitaan mo siya ng maganda. Diba? Nire-recognize mo kasi na siya ay makapangyarihang tao, o kaya kahit may brethren ka, pumunta sa tahanan ninyo, pakitaan mo sila ng maganda, pastor, pumunta sa bahay ninyo, i-reverence mo siya. Diba? Papakitaan mo siya ng maganda.
Okay? To the point na, papatuloyin mo pa siya doon, okay? At provide mo siya ng mga pakailangan niya para kapag aalis na sila, tutuloy na sila sa journey nila. Kasi gabi to eh. Wala silang papapahinga. Meron silang enough na energy para tumuloy. Okay? Verse 3, and he pressed upon them greatly, and turned in unto them, and entered into his house, and he made up them a feast, and did bake unleavened bread, and they did eat. Pressed upon them greatly. Dito na kayo, huwag na kayo mahiya. Siguro sa gano'n, no? Gano'n yung pananalita nila. Okay. But before they lay down, the men of the city, even the men of Sodom, compassed the house round about, both old and young, and all the people from every quarter. All, sabi dito, no, lahat ng mga tao, matanda man o bata. Na-imagine nyo ba mayroong isang batang lalaki, gustong rapin yung isang matanda, 65 years old. Diba? Ang hirap niyang imaginein. Okay? So, baba natin. Isang bata, 9-year-old, gusto niyang rapin, halimbawa, yung isang 50 years old. Hindi rin, diba? Okay? Pero yung idea rin, nakakadiri na yun. Diba? Pero dito, ano nakita natin? Yung mga bata sa lugar nila ay gustong i-abuse mga lalaki, anghel. Okay? Anghel. Pero syempre, walang gender, no? Pero yun yung nakikita natin dito. Okay? Syempre, yung mga bagay kasi na to, hindi mo siya fully maintindihan eh. Parang ang hirap niya intindihin. Kaya ang the only way na mas makakatulong siya na maintindihan, pag nagbigay ka ng examples, binaba mo yung example. So, sa example na kanina, bata sa matanda, bata sa medyo bata-bata, ganyan. Pero dito makita natin, grabe na yung utak ng mga bata dito. Okay? Na-infiltrate na talaga yung buong lugar ng Sodom and Gomorrah ng mga tao na ganito yung klase ng pag-iisip, behavior. Malala na sila. Okay? And, ito kasi yung agenda ng mga Sodomites sa panahon natin ngayon. No? Hindi nila makumbinsi yung mga matatanda na maging bakla. Kaya ang kukumbinsin nila, yung mga bata, kasi mas madali silang ma-influence. Kahit nga pa nag-soul winning tayo, di ba, lumalabas tayo. Mas madaling kausapin yung mga bata. Mas madali silang maging welcome sa, sige, sharean mo kami, okay lang sa amin. Pero pag yung matatanda, sinira mo, alam ko na yan. Sabihin nila, doon mo lang sa iba. Tapos pag lumunta ka dun sa iba, sabihin, wala dyan, walang tao dyan. Pati yung ibang tao, papakialamin pa nila. Pero yung mga bata, ang gagawin nila, ay sige, sama kayo dito. Minsan pag nakikita nila yung mga kaibigan nila, minsan nahihiyain nila. Diba? Ganun yung nangyayari. Minsan naman, nahihiya sila. Okay? Kasi, itong mga Sodomites, pinoprogram nila, the only way to program the whole community na okay to, is kapag may mga bata na lumaki na Sodomite na din. Diba? Kasi syempre, yung mga old age na tao, hindi na nila makakonvert eh. Diba? Hindi lang nakasalita yan, pero diri-diri yan sa mga kabaklaan nila. Okay? Kaya nga, diba, hindi natin kinokondone yung paglalasing, diba? Pero minsan sa mga usapan ng lasing, pinagtatawanan nila yung mga bakla. Diba? They eat yung mga Sodomites. Okay? Siguro kung mayroong isa tama sa mga lasinggero, yun na yun, no? Siguro yun na yun, no? Pero tingnan natin. Kaya nga, yung tayo mga tao, tayo mga Bible-believing parents, lalo na, pag lumaki na tayo, nagkaroon na tayo ng family, ito yung kailangan nating protektahan sa mga anak natin. Okay? Bago tayo, itong Pilipinas, maging Sodom and Gomorrah. Diba? Kasi hindi naman nila ma-infiltrate yung mga magulang. Kaya, i-influence nila yung mga bata. Which brings me to my third point. Homosexuality or sodomy is worse than COVID because it preys on children. Yung COVID, yung statistics ng COVID, napakababa yung percentage na tinatamaan yung mga bata. Napakababa. Okay. At hindi yun yung, kumbaga, kung ako si COVID, parang karakter ako ng laro, si COVID ako, pupunta ako yung matatanda para siya patay agad. Mas madali sila mapatay. Okay? Pero sa laro, kung meron isang karakter na Sodomite, una niyang puntahan yung mga bata. Nagiging ba yung difference? Clear, di ba? Mas malala tong, tsaka isa pa, no? Yung COVID, hindi naman sa minamaliit natin yung COVID or sinasabi natin na invaluable yung mga matatanda sa community.
Diba? Pero we know for a fact na mas may potential yung mga bata kaysa yung mga matatanda. Diba? Alam natin yan. Hindi natin binavalue sila. Binavalue natin sila. Pinag-uusapan lang natin yung potential pa ng mga bata. Okay? Ang pinupuntirya ng COVID, yung mga medyo malapit na rin sila sigurong mamatay o marami na silang sakit. Diba? Meron akong kakilala, ang dami niyang sakit. Tinamaan siya ng COVID, namatay na rin siya eventually. Pero itong mga sodomites, mga homos, pinupunteriya nila yung mga bata. Okay? At ang isipin natin doon, hindi lang yung katawan nila yung pinapatay nila. Hindi lang katawan nila yung nilalapastangan nila. Pati yung kaluluwa nila, dinadala nila sa hell. Okay? Kaya kailangan natin maging careful sa mga anak natin. Okay? Saka sa kung ano yung mga bagay na nakikita natin. Tayo mismo. Okay? May article akong nakita sa US, basahin ko. Children represent about 19% of all reported COVID-19 cases in the US since the pandemic began. Napakaliit lang yan. Okay? While children are as likely to get COVID-19 as adults, kids are less likely to become severely ill. Okay. Isang article naman, ganito naman sinasabi. American Family Association. Parents beware, said AFA President Tim Wildmon. The LGBT social political agenda is out there. We all see it every day, US. Okay? But it is targeting our children and teenagers, and the agenda is being promoted in the mainstream popular culture. These recruiting efforts are aimed at children, okay? And teens because they are impressionable. Sabi na impressionable, madaling ma-shape o ma-impluensyahan. Okay? Many adults may not change their minds on the issue, so the agenda is being pushed through previously unconventional means such as kids television programming. Okay? Sino dito? Pwede maging programmer. Si Alex pwede maging programmer yan. Not programmer nga pala. Okay. Pero, ano ba yung sabihin ng television programming? Pag inisip natin, ang program, at least, correct me if I'm wrong, Alex, pag sabihin niyan ay, tinuturuan mo yung computer kung ano yung iisipin niya, kung ano yung function niya. At ganun din yung ginagawa ng television nowadays, ng social media. Pinoprogram yung mga bata na okay lang tong mga bagay na to. Okay? At kung ano man yung dapat na i-program natin sa mga anak natin, yung salita ng Panginoon, hindi yung mga kung ano-ano nakikita natin sa social media. Okay? Tuloy ito yung article. Leaders and advocates of this agenda have been thinking ahead for many years. Sipin nyo to Leaders and advocates of this agenda have been thinking ahead for many years. Maraming taon na nilang pinagpaplanuhan kung paano ma-infiltrate yung community natin through children. Okay? Ultimately working toward the end game of having young people eventually vote for pro-LGBT policies at the ballot box. Sipin nyo yun? Itong mga taong to, ito yung laman ng isip nila. Pinagpaplanuhan nila yan. Kung halimbawa, nung NIFB pinagpaplanuhan, paano maligtas yung mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon, sila pinagpaplanuhan nila, paano maging LGBT accepting nation yung Pilipinas, halimbawa, o yung US, sa case nila. Ito pa, AFA, American Family Association, is pointing to several examples of an agenda-driven assault on young Americans. A gay character was seemingly shoehorned into a scene into the blockbuster Marvel film Avengers Endgame to satisfy the LGBT agenda, hindi siya younger audience. Actually, hindi ko alam yun. Pero, ganun daw. Okay. Department stores are not only offering clothing and accessories for both adults and children, but the company has also pledged, bilhin sila maglabas ng pera para i-promote yung pananamit ng sodomites. Okay? Isa pa, drag queen story hours plan at local public school libraries. Yun yung mga ginagawa nila. Okay? Itong article na binabasa ko, hindi to Christian article, no? Pero sabi dito, parents and grandparents, we must remain vigilant. If you have young children or teenagers, even be aware that these kinds of attacks are coming from mainstream media, products like magazines, movies, music, more often, in subtle and underhandled way. Mga bagay na hindi madaling ma-detect. Okay?
Hindi mo yung papansin kahit siguro sa mga nilalaro ni Zoe, baka may mga ganong characters, no? Na kailangan kong bantayan. Na kailangan kong pansinin, ba't ganyan yung manamit? Okay, ba't ganyan yung mga tinda dyan? Okay, hindi na ma-identify. And we actually don't have to look very far. Kasi dito sa Pilipinas, yung mga bida sa mga teleserye, mga bakla. Mga host ng variety shows, mga bakla. Diba? Kaya, pagkatapos ng service, nanonood ka pa rin na showtime, you have to get right with God. Diba? Kailangan mo intindihin na itong mga bagay na pinipreach, hindi ito pinipreach lang for nothing. Para lang mag-asaya tayo ng 1 oras, 2 oras, 30 minutes, sa linggo. Itong mga bagay ito, pinipreach to, para meron tayong i-apply, para i-safeguard natin yung ating pamilya sa mga ganito. Okay? Kasi syempre, yung unang unit na ginawa ng Panginoon is family. At syempre, yun din yung unang means para masira yung community, yung family din. Okay? So, we should protect our children at all times. Tuloy tayo. Genesis 19. Okay? Verse 5. And they called unto Lot and said unto him, Where are the men which came in to thee this night? Bring them out unto us that we may know them. Alam natin ibig sabihin ng know dito, di ba? To abuse them. To have physical intimacy or physical activity with them. Okay? Madidistinguish natin kung paano sila tinrate ni Lot na nirespeto sila, yumuko sa kanila, gusto silang patirahin na maayos, bigyan ng pagkain. Kahit itong mga tao na to na nandito, itong mga sodomites na to, wala silang ibang gustong gawin na maganda. Ang gusto nilang gawin, puro masasama. Okay? Abusuhin itong mga anghel na to. Kaya anong ginawa ni Lot? And Lot went out at the door unto them and shut the door after him. And said, I pray you, brethren, do not so wickedly. Okay? Nagmamakaawa siya. I pray you, I beg you. Huwag niyong gawin yung pinaplano ninyo. Behold, now I have 2 daughters, which have not known man. Let me, I pray you, bring them out unto you, and do ye to them as is good in your eyes. Okay? Tingnan niyo to, no? As is good in your eyes. Which, again, reflects kung paano yung isip nila. Kasi nire-recognize ni Lot na sa pananaw ng mga nakakadiring tao na to, maganda yung plano nilang gawin. Good sa kanilang paningin na abusuhin sila. Okay? Hindi natin sinasabi na tama yung ginawa dito ni Lot, pero yun yung naging parang decision niya na lang. Eh pag inisip mo, napakadaming tao yan, pumapalibot, diba sabi? Every quarter. No? Ang di ko maintindihan dito kasi, bakit naman kasi ito si Lot? Ito pa kasi tumira, di ba, in the first place. Lumipat na siya dapat, okay? Kung alam niya na lumalala na yung ganitong sitwasyon. And honestly, kapag ganyan yung nangyari sa Pilipinas, abuti pa tumira na lang tayo sa ibang lugar, sa ibang bansa na hindi ganito yung mangyayari. No? Para hindi maapektuhan yung pamilya natin. Kung dumating sa point na ganito, wag naman sana. Diba? Okay. So, tingnan natin. And they said, stand back. And they said, ito na yung mga anghel, no? Sorry, basahin natin. And they said, stand back. And they said again, this one fellow came into sojourn and he will needs to be a judge. Now we deal worse we do than with them. Verse 19 to, binabasa ko. And they pressed for upon the man, even Lot, and came near to break the door. But the men put forth their hand and pulled Lot into the house of them and shut the door. And they smote the men that were at the door. Verse 11 pala to. Sorry, nalito ako. Verse 9 yung binabasa ko kanina. Ha? Verse 11, and they smote the men that were at the door of the house with blindness. Binulag sila nung angels. Both small and great. Okay, in-emphasize na naman. Pati yung mga bata, binulag din. Okay? So that they wearied themselves to find the door. Isipin nyo to, no? Binulog na sila. Ang gusto pa nilang gawin, makapasok pa rin. Diba? Halimbawa, dito, may pumasok. No? Halimbawa, ako dito. Pag binulag ako, hindi ako makapasok, siguro uwi na lang ako, diba? Natural. No? O kaya, papatulong ako sa mga nasa labas. Na hindi ko naman kakilala kung sino yung bahay na yun, diba? But parang halimbawa, sino dito yung familiar sa Counter-Strike? Sorry. Counter-Strike, Alex, familiar ka doon. Siguro ikaw, familiar ka din, no? Word example na naman. Pero, let's bear with it. Sa Counter-Strike, meron na tawag na flashbang. Okay? Pag binutuan ka ng flashbang, hindi ka didiretso.
Diba, parang na yung character mo, diretso ka ng gano'n. Hindi ganun gagawin mo. Tatakbo ka o kaya tatalon-talon ka. Ganun yung diskarte. Para hindi ka mabaril. Kasi pag binulag ka, alam mo na papatayin ka na kasunod. Diba? Yan dito, itong mga tao, nung binulag sila, gusto pa nilang magpatuloy. Hindi sila nag-aalala kung papatayin ba ako, ano ba mangyayari sa akin. Basta ang nasa isip nila, gusto kong abusuhin itong mga anghel na to. Diba? Yun yung gusto nilang gawin. Yun yung nasa isip nila. Okay? At pag inisip nyo, sobrang ridiculous nito. Talk about damnation. Ito yung mga dapat talagang mapunta sa hell. Okay? Minsan nga yung mga addict, pag sinasabi itong mga addict, kaya ito nagkaganito, kasi nasira na yung utak nila, nakagawa sila na masasama. Pero ako, I don't think mayroong isang lasinggero, isang addict, pag binulak mo, maghahanap pa ng drugs. Hindi pa akong drugs. Hindi siguro gano'n, di ba? Aalalahanin muna nila, ano kayang pwede mangyari sa sarili ko? Baka pwede ako madapa. Di ba? Baka pwedeng mamatay ako. Kahit mga bata, binulag, ganyan sabihin nun. Kasi itong mga bata, gano'n din yung desire nila, gano'n na sila kalala. Di ba? So, yun yung aking third point. Third point, because it preys mainly on kids rather than adults. Okay. Tatalon tayo ngayon sa verse 24. Okay, medyo sobra na tayo sa time. Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. And he overthrew those cities and all the plain, and all the inhabitants of the cities. Excuse me. And that which grew upon the ground. Last point po, homosexuality is worse than COVID because it truly destroys nations. Okay, bakit truly? Kasi si COVID was portrayed to destroy nations. Okay? At makita natin, nakabangon na ulit yung mga bansa. Okay? Wala lamang isang bansa na sobrang napahamak kasi hindi na sila nakabangon. Merong mga bansa na slowly nakaka-recover na sila, pero walang totally pinatay na bansa yung COVID. Wala. Okay? Yet yung Sodomites, pagiging Sodomites, meron. Naging facts. Sodom and Gomorrah, ito nga binabasa natin. Di ba? Canaanites, inalis din sila ng Panginoon doon. Okay. Pati yung Gibeah sa Judges 19. Yun din yung nangyari sa kanila. Okay. So, maraming paraan na sinisira nila yung bansa. Hindi lang sa galing sa judgment ng Panginoon. Okay? Oo, nagkakasakit sila. AIDS, STDs, HIVs, lahat ng mga uri ng sakit. At pati yung pinaulanan sila ng apoy ng Panginoon. Yun yung isa pang paraan kung paano sila sinisira ng Panginoon. Okay. Now, ano ba yung mga applications na makukuha natin dito? Again, it is a sentence, not just a sickness. It damps on your souls, not just your bodies. It preys on kids, mainly rather than adults. And lastly, it destroys nations. Bakit importante na pag-aralan natin ito? Ano yung mga applications na makukuha natin dito? So, una-una, i-relate natin to sa soul winning. Okay? Napaka-importante, soul winning. Sa tingin ba natin, tayo as church here in Cavite is doing enough or doing okay or better or paano natin i-compare sa sarili natin sa paglaganap ng kabaklaan dito sa Cavite? Okay? Ako honestly, I don't think we're doing enough. Okay? Bukod sa, syempre, maliit pa tayo, marami pa tayong kailangang matutunan as a church. Pero, isa siguro na mga bagay na kailangan mag-serve sa atin as motivation sa pag-preach, pag-share ng gospel is mas malakas yung rate ng influence ng Sodomites dito sa Cavite kaysa sa mga Bible-believing Christians. Tama ba? Tama, di ba? Kaya magpunta ka sa mall, may kita mo sila eh. Yung mga tomboy na nakahikaw, gupit parang si Justin Bieber, mga ganun gupit, nakakala nila, pag nagpagupit sila ng ganun, magiging lalaki sila. Kaya nila mag-bear ng anak. Okay, which is hindi. Okay. No? Pero ganun kalakas yung influence nila. Na minsan, hindi mo na-detect pag mag-share ka. Akala mo, magkaibigan lang silang babae.
Minsan, kailangan mo pa maglagay ng traps para malaman mo. Para hindi masayang yung oras mo sa pag-share. Okay? Sabihin ko yun yung una. I-compare natin yung soul winning natin sa soul destroying nila. Ganun natin isipin. Okay? Kasi di-destroy sila ng souls eh. Sinisira nila yung nation natin. Sinisira nila yung bansa natin to the point na maaari one day kapag nagpatuloy yung mga pagpupush ng social media sa ganyang agenda, baka hindi na to safe place para mabuhay yung mga Kristiyano. No? Totoo yan. Kasi, isipin nyo, nangyayari yun. Kasi sa Sodom and Gomorrah, gano'n nangyari. Kristiyano naman si Lot eh. Pero, hindi na safe place to live yung Sodom and Gomorrah. Kaya, tinulungan na siya ng Panginoon na ialis siya doon. Kasama pa na mga naniniwala sa Panginoon din. Okay? Pangalawa, sa tingin ko, sa mga anak, sa mga bata, sa pamilya natin. Sa mga batang kakilala natin. Wala man tayong anak, meron tayong mga apo, mga pamangkin, na kailangan natin i-guide. Kailangan natin silang i-ensure na share natin sila ng mga ganitong bagay, ng Biblia. Hindi lang yung patungkol dito, so sinishare ko sa inyo. Kasi, the more na tinuturuan mo yung isang bata sa paglaki na, siguro, si Zoe, no, hindi na-culture si Shak si Zoe, yung naging kasama niya na ako sa bahay eh. Kasi iba yung pamamalakad sa bahay ng lola niya, pamamalakad sa bahay namin. Naninitira namin. Maku-culture shock talaga yung bata kapag tinuturuan mo siya ng Bible at tinuturuan mo siya ng tama. Pero, dadating yung point na siya na mismo kaya niyang sabihin, ay mali yan. Naiintindihan niya. Kapag may isang tao nagsabi, halimbawa, kasi doon sa doon sa sinisimbahan ng nanay ni Ruth, lola niya, merong mga CCM na music. Hillsong, ganyan. Meron din mga pastora, ganyan. Tapos, minsan may kwento si Zoe sa amin, sinishare namin. Nagkwento siya sa amin na nagkwento daw sa kanya. Kasi, na-expose na siya pati nag-homeschool siya. Na-expose siya sa mga verses, na-expose siya sa mga doctrines. Alam niya na kung ano yung tama at saka mali. Ngayon, sinabihan siya na, siguro gusto mo magpastora. Sinabihan siya sa gano'n sa bahay ng lolo niya. Kasi marami na siyang alam. Sabi niya, bawal yun sa Bible, abomination yun, sabi ni Zoe. Sabi niya, no? So, saan niya makukuha yun? Hindi niya, for sure, kung hindi niya yun sa akin nakukuha, kay Brother Stock niya nakukuha. No? Kasi yung mga bagay na marinig niya. No? So, gusto ko sana, yung mga anak sa pamilya natin, mga pamangkin natin, mga kakilala natin, mga bata, kahit sa atin, sa sarili natin, no? I-guard natin yung kung ano man yung nakikita nila. Okay? Ang sarap na dumating sa point na gano'n, na yung mismong anak mo, kaya kanyang i-rebuke at pag meron kang ginawang mali. No? Kagaya nga nung pinag-uusapan namin, nung one time na nirebuke niya yung sarili yung tatay, sinabi na, bakit meron ka na dyan, tindahan sa simbahan natin? Diba? Bakit gano'n? Bakit nga kasi meron naman tindahan dun sa simbahan? Sinuturo, ikaw na mismo nagturo niya na bawal. Yun naman, di ba? So yun, una, pag-soul winning natin, i-aim natin, i-goal natin na sana mas malakas pa yung effort natin sipagin tayo. Pero yun nga, mahirap talaga siya, lalo na kapag may trabaho. Sana nga makapag-plan tayo na mayroong isang araw na kahit hindi man tayo pwede ng Saturday o hindi, mahirap tayo sa Sunday. Let's plan kung ano ba yung siguro kung Monday ba siya, mas maganda na at least magkakasama tayong gagawin natin yun at i-motivate natin yung sarili natin. Kasi mas nakaka-motivate din kasi marami tayong nag-share. Pangalawa, yun sa mga anak natin. And lastly, syempre, sa tingin mo, kailangan natin maging assertive din sa mga bagay na to. No? Kailangan natin maging assertive, mag-speak up tayo sa mga ganitong bagay. Na, halimbawa, sa mga pamilya natin, merong parang sa tingin nila, okay lang yan. May kita point na i-remind sila na, ito yung totoo. Ito yung talaga nagsasabi ng katotohanan. At, syempre, hindi natin papakita yun sa kanila kung hindi nila mapapakita sa kanila yung implications nun. Kasi minsan sabihin nila, sinasabi na, itong mga loving na tao to. Marunong din silang magmahal, sabi no. Pero, ano ba yung gusto nilang gawin sa mga anghel? Gusto nilang i-abuse. Gusto nilang patayin. Okay? Yun na nga yung
nangyari dun sa isang story, di ba? Namatay sa pag-abuse nila. Okay, loving ba yun? Di ba? Kasi yun yung concept ngayon ng mga tao. Yung loving is someone na relationship. Basta pag loving, relationship. Which is hindi yung loving. Loving is looking for ways on how to make that person a better person. Mapabuti siya na naaayon sa katotohanan. Okay, hindi siya tolerance. Hindi siya tolerance na, ay, hindi, okay lang yan. Sige, mahalin natin, sige rito. Mahalin natin yung mga ganun, mga pedophiles. Hindi ganun, no? Kasi kung totoong mahal mo yung isang tao, halimbawa na lang, kapag nagtatanim ka, di ba naman pwedeng hayaan na lang yung mga peste dun sa mga prutas na tinatanim mo. Di ba? Sabihin, kailangan mong i-separate yung mga pumapatay dun sa halaman mo. Separate sila dun sa mga actually na halaman mo. Okay? Weeds tsaka tares. Parang ganun. Example sa Bible. Hindi sila mamahalin mo parehas. Hindi siya acceptance. Loving is not acceptance. Loving is yung katotohanan yung ibibigay mo. Kung ano yung makakabuti dun para dun sa tao. At hindi natin makikita yun sa mga bakla, sa mga sodomites. Changing the truth into a lie, sinasabi na. Yung lahat ng uri ng pamumuhay ng mga sodomites ito, lahat yan founded sa kasinungalingan. Yun ang maintindihan natin. The more we know about these people, malalaman natin na puro sila kasinungalingan. Lahat ng ginagawa nila, puro kasinungalingan. To the point na sila mismo, hindi nila ma-determine kung anong totoo sa hindi. Okay? Let's close in the word of prayer. Let's pray. Panginoon, mga pangyarihan, Lord, maraming salamat sa pag-allow again, Lord, for us to gather in Brother Joseph's place. Lord, we pray na ito pong naming gawain ay magpatuloy pa. At matulungan po kami, Lord, ng mga bagay na nakikita namin sa inyong salita on how to be better Christians, make the necessary adjustments sa aming family, pag-protect, pag-safeguard sa aming pamilya sa mga hindi mga gandang pinopromote ng social media, Lord. We also pray that it serves as an encouragement for us to continue in your word, to continue preaching the gospel, Lord, and also to protect our children and be assertive enough, Lord, to proclaim kung ano po yung katotohanan patungkol sa mga ganitong klase ng tao. We understand, Lord, na hindi po sila ni-reject, Lord, dahil sila ay sodomites. Salit, Lord, sila po ay naging ganito dahil sila ay Christ-rejecting. Ito po ay mga tao na sumusuway sa inyo. Help us, Lord, sa mga tao na maaaring hindi pa nakaka-intindi ng bagay na to be objective enough, to know our place, Lord, that we are either on your side or on the side of the evil, Lord. Panalangin din namin, Lord, pagpalain niyo po yung aming pagpa-fellowship and yung aming soul winning later today, Lord. Kayo po yung magdala sa amin sa mga tao na makikinig ng inyong salita and give us courage and boldness to continue in this word. We also pray, Lord, for blessing sa mga tao na nagpa-participate sa aming pananambahan. Lahat po kami dito, Panginoon, i-bless nyo sa darating na linggo. And also we pray for speedy recovery lahat ng mga brethren namin sa aming pamilya. Ganoon na rin, Lord, sa mga brethren namin sa Pasig, sa Pampanga, at sa mga ibang tao na maaring may sakit din na hindi lang namin nalalaman. Protektahan nyo rin, Panginoon, yung mga tao na part ng aming family, sila Brother Joseph, at yung iba pong tao na malayo sa amin. Give them people, Lord, who they can work with together at mga makasama nila na maaring mag-encourage sa kanila magpatuloy din sa pananambahan sa inyo sa katotohanan at pag-ibig, Lord. All these things we pray in Jesus' name, amen. Let's close po sa pang song.